nangyari ito noong 7 years old pa lamang ako. Bali ihahatid na sana ako ni mama noon papuntang school nang biglang mag-ring ang kanyang phone. Sinagot niya ito at nagulat siya sa sinabi ng tao na nasa kabilang linya, at gayon din ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Nagtataka rin ako nang hindi na kami tumuloy sa school. Bagkus ay inantay na lamang namin si Papa na umuwi galing sa panggabing trabaho nito. Narinig kong sinabi ni Mama na ngayon din ay kailangan naming umuwi ng probinsya. Agad kaming nagbihis at nang oras din yun ay agad na kami umalis. Dahil sa puyat sa panggabing trabaho ay doon na mismo sa bus na sinasakyan namin natulog si Papa. Maghahating gabi na nang kami ay makarating. Sinalubong kami ni Lolo na noon ay unang beses ko pa lamang nakita. Nandoon siya upang kami ay sunduin. Nang makarating kami sa bahay nila ay nagtaka ako dahil madaming tao ang nasa labas ng kanilang bahay, na later on ay nalaman kong mga kamag-anak pala. Agad din kami binati ng mga ito at nagkamustahan bago kami pumasok sa loob ng bahay nila Lolo. Nang pumasok kami sa loob ay agad kong napansin ang isang kabaong na gawa lamang sa kahoy. At ang pinagtataka ko ay madaming kadena ang nakatali dito. Maya-maya pa ay binuksan nila ito at kita ko sa mga mukha nila Mama ang pagkagulat. Dahil nga sa bata pa ako noon ay mataas ang aking kuryosidad, kaya't palihim akong umakyat noon sa higaan upang silipin ang kabaong. At doon nga ay nagulat ako sa aking nakita. Si Lola kasi ay nakadapa sa loob ng kanyang kabaong. Dahil sa ginawa kong yun ay pinagalitan ako ni Mama at pinababa. Nagtataka nga ako kung bakit niya ako pinagalitan. Ngayong gusto ko lamang silipin si Lola bago ito dalhin sa huling hantungan. Doon ko lang din unang nalaman na nangyayari pala yun sa aming probinsya, na ginagawa ang paglilibing sa hating gabi. Tandang-tanda ko pa nga na kailangan pa naming tumawid ng ilog papunta sa kagubatan kung saan ililibing si Lola. Nang biglang gumalaw ang kanyang kabaong. Dahil doon ay dali-dali na binuhat ang kanyang kabaong papunta sa paglilibingan nito. Nang mailagay na nila ito doon ay muli itong gumalaw na para bang gusto nitong lumabas mula sa loob ng kanyang kabaong. Kaya't agaran din nila itong tinabunan ng lupa hanggang sa matagumpay nila itong nailibing. Natapos ang paglilibing na iyon na hindi ko naiintindihan ang mga nangyayari. Iniisip ko nga noon na baka inilibing nila ng buhay si Lola. Nalaman ko lamang ang lahat nang ako ay mag-20 anyos na. Habang ako ay kumakain ay nilapitan ako ni Mama at pinagtimpla ng kape na lagi niya namang ginagawa tuwing ako ay uuwi galing sa trabaho. Umupo siya at nagsimulang magkwento. Tinanong niya ako kung naaalala ko pa ba nung nilibing ang aking lola. Siyempre sinabi kong oo habang patuloy sa aking pagkain. Hanggang sa may inamin sa akin si Mama na lubhang ikinagulat ko. Sinabi sa akin ni Mama na ang aking lola pala ay isang aswang. Nalaman daw nila ito ng kanyang ama noong palaging umaalis ng bahay tuwing hating gabi ang kanyang ina. Hanggang isang araw daw, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, ay aalis na sana sila ng kanyang ama upang ihatid siya sa paaralan. Nang bigla daw dumating ang kanilang ina na puro dugo ang mga kamay at bibig nito. Tinanong daw ito ng kanyang ama kung ano ang nangyari, ngunit hindi niya rin daw ito alam at wala siyang maalala sa mga pangyayari. May isang gabi pa, habang natutulog daw si Mama, ay bigla siyang nagising at nagulat siya nang makita ang kanyang nanay na pulang-pula ang mga mata. Sobrang nakakatakot daw talaga ang itsura nito at tila ba wala rin ito sa sarili. Hanggang sa bigla daw itong tumakbo palabas ng pinto na nasa likod ng kanilang bahay. Bagamat natatakot, ay naglakas loob daw si Mama
Nasundan palabas ang kanyang nanay hanggang sa nakarating daw si mama sa kakahuyan. At doon, nakita niya ang kanyang ina na kinakain ng lamang loob ng isang kaawa-awang hayop hanggang sa bigla raw itong lumingon sa kanya. Sa takot daw, ay dali-dali siyang tumakbo pa uwi at agad na nilak ang pinto sabay talokbong ng kumot. Sinubukan pa daw nilang magpatingin sa albularyo at sinabi daw nito na isang matandang dayo ang nangyanggaw o nanghawa ng pagkaaswang sa kanya. Doon ay inamin nga nito na may isang matandang dayo daw na nagtitinda ng bibingka ang napadaan sa kanila. Mga bandang hapon daw yun, habang siya daw ay nagsasampay sa labas nang ito ay napadaan sa tapat ng kanilang bahay. Nang makita niya raw ito, ay agad niyang tinawag upang bumili. Nang maiabot niya raw dito ang kanyang bayad, ay nakita niya pa raw ito na tumingin at ngumiti sa kanya. Yung ngiti na parabang nakakatakot bago ito tuluyang umalis. Ikinagulat daw nila nang malaman nila sa albularyo na wala na daw itong magagawa upang pagalingin ng kanyang nanay sapagkat tuluyan na raw itong nahawaan ng pagkaaswang. Matapos daw ang insidenteng yun, ay agad daw silang lumuwas upang pakiusapan ng iba pa nilang kamag-anak na kupkupin na lamang siya ng mga ito. Sinabi din daw ng albularyo sa kanila na kapag ang isang aswang ay namatay nang hindi na ipapasa ang pagkaaswang nito, ay nagiging amaranhig ito. Hindi din daw ito matatahimik at muli itong babangon sa kanyang libingan upang maghanap ng taong papasahan nito. Sinabi din ni mama na ang dahilan daw kung bakit padapa nilang inilagay si Lola sa kabaong ay upang kung sakaling mabuhay itong muli ay pailalim ang paghuhukay na gagawin nito. Pinayuhan din sila sa paglilibing daw na gagawin ay dapat daw nila itong ilibing sa lugar na kinakailangan tumawid ng ilog mula sa kanila upang hindi na sila nito balikan pa, sapagkat ang mga amaranhig daw ay takot sa tubig. 12 taon na ang nakakalipas magmula noon. Sana lang kung nasaan man si Lola ngayon ay matahimik na sana ang kanyang kaluluwa.